Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibo natin, sinampal ng katotohanan, Kongreso, Palasyo at NBI. Napahiya lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa paglakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga kababayan kasi mukhang sabay-sabay na tumatahol ngayon ang mga tuta, no, ng administrasyon, no. Ito naman si Gadon mga kababayan, out of this world din, no, yung kanyang pahayag. Ito mga kababayan, bakit ba ganito itong mga taong ito? Parang hindi sila tumira dito sa Pilipinas, no? So ito po mga kababayan, ang sabi ni Gadon. Bineltahan ni disbarred lawyer. Nako po, disbarred. Bakit mo pa sa tawagin na lawyer kung disbarred din naman, 'di ba? Dapat wag mo nang tawaging lawyer na 'yan, okay, 'di ba? Bineltahan ni Gadon, anti-poverty czar Larry Gadon ang pagkapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 presidential election. Sabi niya po mga kababayan, former PRRD, nanalo lang dahil dinala ng mga Marcos. Aba, hindi ka ba kinidlatan sa nang sinabi mo yan? Diba? Paano mo nasabing dinala lang ng Marcos si PRRD? No? Kung tutuusin nga si President Bongbong Marcos Jr., hindi po nanalo kaya Lenny, no? Noong 2016 election. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, dinala lang. Kasi kung dinala, dapat siya yung nauna, 'di ba? Nanalo muna siya bago si former President Duterte. Ang problema, talo siya, panalo si Duterte. Paano mo nasabing dinala lang si former PRRD ni Marcos? Kayo talaga, no? Iwan ko bakit naging ganitong mga utak ninyo ngayon. Yung kanina sinasabi niya sa panahon ni dating Pangulong Duterte walang nagawa. Yung tingog party list, di ba? Tapos naman ngayon si Gadon, out of this world din. Yung kanyang statement, mga kababayan. Aba. Pare-parehas lang talaga kayo. Mana kayo kung kanino kayo sa amo nyo, di ba? Yung amo nyo rin eh. No? Si President Bongbong Marcos din. Sabi si Tolentino daw ang nanguna sa pagbibigay ng ayuda sa Leyte nung Yolanda, mga kababayan. Nasa MMDA daw si Tolentino nun, ha? Naisip ko lang, di ba dapat DSWD ang mauuna doon? Bakit MMDA ang nauna? Ayon po yan kaya President Bongbong Marcos. Diyan pa lang, huling-huli na kayong nagsisinungaling eh, no? Sa dami-dami ng department na magre-responde, no, sa Yolanda, MMDA pa talaga ang nauna. Well, anyway, mga kababayan, kwento po nila yan at wala tayong magagawa, okay? At ito pa ang isang hindi naman tayo nababahala, but still, no, kailangan po nating i-share ito. About po ito kay Coco Pimentel, mga kababayan, ayan Senate Minority Leader Pimentel writes Senate President Francis Escudero, no, says it is Senate's duty to act on VP Sara Duterte's impeachment without delay or interval of time. Nako. Anong masasabi niyo dyan? Ito sana magandang pakinggan, no? Maganda sana pakinggan kung hindi po si Pimentel yung nagsabi nito. Sige na, ituloy na natin. Kung iba-iba ba, ibang tao lang, ibang senador lang, katanggap-tanggap pa eh. Kaso si Pimentel po. Alam naman po natin, yan ang asawa ni Pimentel, no? ginawang ambassador, no? Trade ambassador yata 'yon diyan sa
UAE. Basta, correct me if I'm wrong mga kababayan, yung asawa po, ha? Yung asawa ni Pimentel, inappoint po ng administrasyon. So obvious yung galawan ninyo, no? Obvious na ikaw ay nautusan. Di ba? Nautusan po si Pimentel na gumalaw na, no? Para hindi tayo mapahiya, gumalaw ka na diyan, Pimentel. Ikaw na siguro ang magandang barahan natin diyan. Yes, sir. Pero wag niyo pong utuin ang ordinaryong Pilipino. No? Alam po namin na ang asawa po ni Pimentel ay inappoint ng administrasyon. Kaya ang lumalabas, Pimentel is now nagbabayad ng utang na loob. Di ba? Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Talaga bang, baka sabihin nila, trabaho naman talaga ng ng minority leader ang ganyan, di ba? Trabaho yan ng sasabihin na, walang halong politika ito. Yan na naman kayo no? This is not politically motivated. Talaga ba? Ang tanong, talaga ba? Yan mapapaniwala nyo ba ang taong bayan na hindi yan politically motivated? Di ba? Well, anyway, mga karibin natin yan, sabay-sabay na po sila. Ito ang napapansin ko. Sabay-sabay na po silang umaatake ngayon. In different angle, kumbaga. Di ba? Iba't ibang resources ng gobyerno ang atake. Kaya Duterte. Di ba? Congress, Duterte. Senate, Duterte. Ano pa? Yung ibang mga local government, di ba? Mga kongresista nga. Di siyempre, apektado rin ng local government yan. Di ba? Yung mga nasasakupan nila. Ibig sabihin lang nito mga kababayan, they are so eager, no? Na mapatalsik talaga si Vice President Sara Duterte. Pero wala tayong magagawa. Trabaho daw nila yan. Trabaho daw nila yan. Okay? Ano po ang inyong opinion? I-comment nyo na lang po. At eto na nga. Panoorin po natin itong balitang ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos inirekomenda ng National Bureau of Investigation or NBI sa Department of Justice kamakailan lamang ang sampahan ng kaso ng kriminal si Vice President Sara Duterte dahil umano sa pagbabanta nito kay Marcos Jr. sa kanyang may bahay na si Lisa Marcos at si House Speaker Romualdez na kanyang binitiwan noong November 2024 at matapos sinampahan na ng reklamong inciting to sedition at grave threats kamakailan lamang si Vice President Sara Duterte dahil sa nasabing pagbabanta at lumabas ang balitang inihain na nga ng NBI ang reklamo sa Department of Justice o DOJ. Chief Presidential Legal Counsel of the Philippines na si Juan Ponce Enrile mukhang bumaliktad na. Binasag na ang katahimikan at tahasang ipinaliwanag at binunyag sa publiko at mukhang sinampal ng batas at tila napahiya sa katotohanan ang lahat sa palasyo, Kongreso, NBI at DOJ. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito ang matinding pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel ni Marcos Jr. na si Juan Ponce Enrile na tila sumampal ng katotohanan at kahihiyan sa mga buhayang mambabatas sa Kongreso at Senado, NBI, DOJ at sa palasyo. So yan mga kababayan, no? Eto na, arangkada na tayo kasi meron na tayong ground for impeachment. No, yung grave threat na sinasabi nila. NBI, DOJ, palasyo, nagsalita na. Okay, sige. Eto tuloy-tuloy na to. Baka sakaling dito na tayo swertehin. Nako. Isang salita lang ng presidential advisor nila na si Juan Ponce Enrile, mga kababayan. Nako, laglag lahat.
Bakit? Hindi nga pwedeng kasuhan. No? Hindi ninyo pwedeng kasuhan. Ayon po yan kay Enrile. Oh. Danong kayo ngayon. Back to zero. Kaya ngayon, naghahanap naman kayo ng pwedeng, no? Maikasira ng mga Duterte. Kaya nga yung biro, no? Ni former President Duterte na gugurgur ng 15 senators. Aba, sinakyan ni President Bongbong Marcos Jr., no? At magrereklamo na si Torre sa NBI. O NBI na naman. Pagkatapos NBI, pupunta naman sa DOJ. DOJ, tapos sasabihin na naman ni you get the pattern, mga kababayan. At the end of the day, wala po silang napala. Kasi ang mga nagsasalita ay mga attorney. Di ba? Si Vice President Sara Duterte, attorney. Si former President Duterte, attorney. Alam nila kung makakasama ba sa kanila yung sinasabi nila or hindi. Kung kaya ba nilang ipagtanggol ang sarili nila or hindi. Kaya, pinasasakay lang kayo eh. Pinasasakay lang kayo. No? Kasi makikita ng mga utak ninyo eh. Si PBBM nag-ano agad siya, nag-react agad siya, no, doon sa sinabi ni former president. Parang mga batang nagre-react, no? Teka lang, bakit mo ako piningot? Di ba? Hindi, ano lang yun. Biro lang yun. Pasensya na, yung mga hindi nakakasakay sa sinasabi ko, mga kabayan, manood kayo palagi para makasakay. Kasi may nag-comment po, sabi niya, hindi kita maintindihan. Sabi ko, sa loob-loob ko lang kung hindi mo ako maintindihan sa sinasabi ko, wala akong magagawa, di ba? It is your opinion, no? Maybe your intelligence, no, ay mas mataas kaysa sa akin. Kaya hindi mo ako maintindihan. Yung kinakausap ko lang naman, yung mga ordinaryong Pilipino, no? Na parehas kami, nagkakaintindihan kami through my language, no? Kung hindi mo maintindihan, I'm sorry po, ma'am, sir, no? Kung hindi nyo maintindihan ang mga sinasabi ko, wala tayong magagawa, no? Hanggang dito lang ako. Baka mas mataas kayo or mas mababa kayo, wala akong magagawa. Dito lang talaga ako, okay? So, mga kababayan, ito pa. Panoorin na natin to. Tapos sa naging pahayag kamakailan lamang ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umanay bantang pagpapatumba laban kay Marcos Jr., Lisa Marcos at kay Romualdez kung sakaling siya ay maipapatumba. Dito'y kinumpirma at tahasang ipinaliwanag ni Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile na isang kondisyonal ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ito'y may seryoso umanong implikasyon na sinasabi bawat krimen ay may guilty mind at guilty act. Dagdag pa ng dating senador, kung may tangkang pagpatay kay BP Sara Duterte, ngunit hindi ito magtagumpay, maaring mapagbintangan si Marcos Jr., Lisa Marcos at si Romualdez na maaring magpalala sa hidwaan sa politika at gamitin ng iba para sa kanilang sariling kapakanan. Narito ang buong pagpapaliwanag ni Juan Ponce Enrile. And I quote, "In a press conference on November 23, 2024, Sara Duterte said in Tagalog, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke." That statement Si ano kasi yung inutusan si John Wick. Di ba? Marami akong nakitang memes no, si John Wick pala yung kinakausap ni Vice President Sara Duterte. underlying implication. It carries the key principal elements of criminal case, which says in Latin, actus non facet reum nisi mensit area. In every crime, there must be a guilty act and a guilty mind. In the aforesaid statement of Sara, the guilty act is the command, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. And the guilty mind is to avenge Sara's killing, should it happen. And an attempt against Sara's life
should happen but did not succeed. BBM, Lisa, and Martin would be immediate and direct suspect, even though they are innocent, would further within the political disruption between two sides. On the other hand, evil and vicious third parties could merely take advantage of the situation and weaken, if not destroy, the two sides of the political divide. Even some ambitious members of each political group could take advantage it to the stern and promote their personal interests, whatever that is. Although no criminal charge could be made at this time against Sara for her aforesaid statement because it is conditional. Care must be taken by both sides to prevent evil third parties to take advantage of it for their personal benefits, whatever these are. This is a humble suggestion, end quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kaya nga po kunti lang ang senator candidate ng PDP kasi hirap silang pumili ng totoong matino. Kaya salang-sala yan tulad ng sa admin senatorial. Tandaan po ninyo, quality is better than quantity. Dapat po palitan ng hepe ng NBI kasi mukhang hindi marunong umunawa sa mga statement. Sana mag-grade 1 ulit siya. Kahit anong paninira nyo kay Sara, lalong lumakas siya sa taong bayan dahil hindi siya kapalastikan. Totoong ginagampanan niya ang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. So yan mga kabayan, tama po kahit anong gawin nila, no? Wala silang magagawa. Pagkat hindi na po nila maipipilit pa yung kanilang mga sarili, no, sa atin. Kasi bistado na sila eh. Alam na po natin yung mga ano nila, karakas kumbaga, di ba? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa kanila.